Sa pagpapatuloy ang kwento, biglang napansin ni Mrs. Wei na inanod ng dagat ang kanyang damit. Napasigaw siya ng may gulat na para bang hindi makapaniwalang nawala ito sa isang iglap. Dahil sa pagkataranta, agad niyang naisip na kailangan niyang humanap ng mga dahon ng coconut palm upang gawing pansamantalang kasuotan kahit alam niyang magiging napaka hindi comfortable nito. Hindi nagtagal ay dumating ang ating bida. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang sitwasyon at agad siyang nagtanong kung naliligo ba si Mrs. Wei. Ngunit mabilis din ang naging sigaw ng babae na agad siyang pinapalinggan dahil aksidente niyang nawala ang kanyang damit habang naglalaba. Hindi raw dapat tumingin ang ating bida. Ngunit ngumiti lamang ang ating bida at marahang nagpahiwatig kung bakit pa ito nahihiya, gayong sinabi na nitong gusto niyang maging babae niya. Habang nakatingin ang ating bida, napansin niya ang mga shell na nakalagay malapit sa bato. Iyon pala'y pinulot lahat ni Mrs. Wei kahit may lagnat ito. Napahanga ang ating bida, lalo na nang ipaliwanag ni Mrs. Wei na mula pa pagkabata ay sanay na siyang magbanat ng buto dahil lumaki siya sa tabing dagat. Para sa kanya, ang kaunting lagnat ay walang halaga. Hindi na sinagot ng ating bida ang mga sinabi niya, ngunit nagtanong naman si Mrs. Wei kung bakit natagalan itong mangolekta ng panggatong. Wala pa man itong natatanggap na sagot, agad nang ipinakita ng ating bida ang malaking python na nahuli niya. Ipinaliwanag pa niya na kaya siya natagalan ay dahil sa hirap nitong hilahin papunta sa dalampasigan. Hindi makapagsalita si Mrs. Wei sa laki ng hayop. Ngunit sinabi agad ng ating bida na kailangan niya munang hanapan ng damit ang babae. Hindi na itinuloy ni Mrs. Wei ang pagtataka dahil nakita niya mismo kung paano hinati ng ating bida ang python at inalis ang balat nito ng may kasanayan. Matapos mahugasan at linisin, ibinigay niya agad kay Mrs. Wei ang ginawa niyang improvised na damit. Nang isuot ito ni Mrs. Wei, hindi niya mapigil ang mamangha dahil napaka-perpekto ng pagkakasukat. Halos magulat siya na para itong sadyang ginawa para sa kanya. Ipinaliwanag naman ng ating bida na ang ganitong uri ng python ay kayang lumamon ng isang buong adulto kaya hindi nakapagtataka kung ganoon ito kalapad. Hindi pa rin makapaniwala si Mrs. Wei sa husay ng ating bida. Dahil dito, muling tumaas ang kanyang favorability sa ating bida ng 10%. Nang sumapit ang hapon, sinabi ng ating bida na magkakaroon sila ng magandang hapunan, python meat at seafood. Kinagabihan, habang nag-iiho sila at nagpapahinga sa ilalim ng mga anino ng apoy, biglang nagsalita si Mrs. Wei. Tila may malalim itong iniisip tungkol sa ating bida. Tinanong niya kung bakit bigla na lamang itong nagpakita sa buhay niya, kung paano nito nakuha ang kontrol sa Feisiyang Company, kung paano ito nagkunwaring turista upang sundan siya at makalusot sa Feigang venue, at kung paano nito nagawang baligtarin ang sitwasyon ng walang pag-aalinlangan. Hindi raw niya maintindihan kung anong klaseng tao ito. Ngunit sa halip na magpaliwanag, sinabi lamang ng ating bida na isa lang siyang simpleng mayamang lalaki. Bago pa man ito makapagsalita ng iba, lumapit ng dahan-dahan si Mrs. Wei at sumandal sa balikat niya. Sinabi nito na kung ayaw niyang magsabi ng mga detalye, ayos lang. Para sa kanya, ang pagiging misteryoso ng isang tunay na alpha man ay bahagi ng alindog nito, at gusto niya iyon. Hindi nagtagal, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Napatingin ang dalawa sa apoy na unti-unting nalulunod sa ulan. Nag-alala si Mrs. Wei dahil mamamatay ang apoy. Ngunit kalmado lamang ang ating bida at ipinaliwanag na normal lang ang ganitong biglaang buhos sa mga tropikal na isla. At kahit mamatay ang apoy, ayos lang dahil nakakain na sila. Mas mahalaga raw ang makapagpahinga sila ngayong gabi. Nang humiga na ang dalawa sa iisang kama, agad na sinabi ni Mrs. Wei sa ating bida, habang nanginginig ang katawan niya, na malamig siya. Dahil doon, mabilis siyang niyakap ng ating bida at sinabi raw nitong dudulugan niya ang babae upang mainitan ito. Nang maramdaman ni Mrs. Wei ang init ng katawan ng ating bida, agad nitong hinawakan ang dibdib ng lalaki at sinabi raw na napakainit nito, higit pa sa normal, kaya't lalo siyang dumaitit at hindi halos mapakali. Idinagdag pa niya na napakainit talaga ng ating bida na para bang iyon lang ang tanging paraan para mawala ang ginaw na bumabalot sa kanya. Nang marinig iyon ng ating bida, sinabihan niya ang babae na hindi pa ito lubusang magaling. Ngunit hindi siya pinatapos ni Mrs. Wei dahil bigla itong pumatong sa kanya at pinatahimik siya. Pag-ulong nitong sinabi na kailangan niyang uminit at dapat na huwag siyang magsalita. Hindi na nakapagsalita pa ang ating bida dahil agad nang sumunod ang mga pangyayaring hindi na nila napigilan, at ang gabing iyon ay napuno ng init, pagnanasa, at matinding paglalapit ng 2 taong tila sabik na sabik sa isa't isa. Makalipas ang 3 araw,
Makikita naman sa laot ang isang barko, at habang pinapatrol ang paligid, napansin ng isa sa mga tripulante ang isang distress signal sa isla. Mabilis nitong inabisuhan ng kapitan na may nakita silang hudyat ng saklolo. Kaagad naman nilang sinabi na kailangan nilang puntahan ang isla ng Mad Alien dahil baka halos hindi na makakilos ang mga posibleng nakaligtas matapos ang ilang araw na pagkakastranded. Habang papalapit ang barko, nakita nilang lumalapit ang dalawang nilalang mula sa dalampasigan, ang ating bida at si Mrs. Wei. Pagkasakay nila sa barko, agad na nagpasalamat ang ating bida at sinabi raw niyang malaki ang utang na loob niya sa tulong. Ngunit hindi na nakasagot agad ang kapitan dahil natulala ito sa ganda ni Mrs. Wei, kaya't bahagya siyang napaungol ng pagkagulat. Sa likuran naman ay narinig ang mga bulungan ng iba pang nasa barko, lalo na nang makita nilang nakasandal si Mrs. Wei sa balikat ng ating bida. Nagulat sila kung paanong ang 2 taong ito, na ilang araw naghihirap, ay mukhang mas malakas pa kaysa sa mga normal na pasahero. Sa isip naman ng ating bida, nagpasalamat siya dahil ang kanyang level 8 stamina ang naging dahilan kung bakit kinaya niya si Mrs. Wei, lalo pat isang buong taon na raw gutom sa atensyon ang babae. Sa sandaling iyon ay biglang tumunog ang system at inanunsyo na umabot na sa 71% ang favorability ni Mrs. Wei sa ating bida. Ipinahayag din ng system na nakumpleto na niya ang unang bahagi ng counterattack mission. Mula sa 5 bilyong ginastos ng ating bida para kay Wei Shuman, nakatanggap siya ng 500 million yuan pabalik sa kanyang personal account. Kasama pa rito ang reward na all attributes na tumaas ng isa, kaya't lahat ng kanyang attribute level ay nasa level 8 na ngayon. Muli pang nagbigay ang system ng panibagong reward, isang pagpipilian sa 3 kasanayan. A-level Cooking Mastery, A-level Dancing Mastery, at C-level Jump Rope Mastery, kung saan kailangan niyang pumili bago matapos ang time limit. Kinabukasan sa Chanpo Hospital naman sa kabilang banda, makikita ang isang mag-ina na nagpapasalamat sa tanga na doktor na si Lu dahil sa kagalingan di umano nito. Nakangiti silang lumabas habang taos-pusong nagpapasalamat, samantalang sa loob-loob ng doktor ay masaya itong nagbibilang ng pera sa isip at sinabing kumita na naman siya sa mga taong wala raw kamalay-malay. Ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahan ng doktor, biglang pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Agad nilang tinawag si Dr. Lo at ipinaalam na matapos ang mga natanggap nilang sumbong mula sa publiko at matapos ang investigasyon, lumabas na ang Pangulo ng Chanpo Hospital, si Director Lo at iba pang mga doktor ay sangkot sa pagpapalaki ng sakit ng pasyente para kumita, medical fraud, pananakot, at pakikipagsabuatan sa Feisiyang Company para sa human organ trafficking. Iniharap pa sa tanga ang dokumentong nagpapatunay na simula sa araw na iyon, ang ospital ay opisyal nang ipinasasara. Napasigaw si Dr. Lu nang malaman ang balita at napahawak na lang sa ulo dahil hindi niya akalaing mabubuko sila. Nagpanting ang tenga niya nang maalala ang binatang nag-acupuncture noong nakaraang araw. Galit na galit niya itong binanggit at napasigaw na tila hindi makapaniwala kung paano siya natalo ng isang bata lamang. Makailang linggo ang lumipas, sa Yanjiang City, film and television base. Lumapit ang assistant kay Shi Lubing at maingat na nagpaabot ng balita, sinabing may isang boss lang daw na nais makipag-usap tungkol sa posibleng pagtutulungan. Agad naman itong sinagot ni Shi Lubing na pupuntahan niya ito. Pagkaharap niya sa lalaki, nagbatian sila at magalang na tinanong ni Shi Lubing kung anong klase ng kooperasyon ang nais nitong pag-usapan. Habang nakikipagkamay si Boss Zhang, napansin niyang napakalambot at makinis daw ng palad ng dalaga, isang bagay na agad niyang inisip ngunit hindi sinabi. Habang naglalakad, sinuri ng boss ang paligid at nagkomento na tila raw maliit at hindi kahanga-hanga ang set na iyon para sa isang pelikula. Idinugtong pa niyang halatang malayo raw ang kalidad kumpara sa iba pang set na nakita niya noon na mas magarbo at mas sopistikado. Sumulyap pa ito kay Shi Lubing at mahina pang sinabing malinaw naman daw na sinamantala lang ng kumpanya ang kasikatan at ingay sa social media upang makahakot ng milyon-milyong investment para rito kahit na halatang shabby at mumurahin ang produksyon. Inakala pa nitong ang gastos para sa pelikula ay mga 2 milyon lamang at sinabi pang imposible raw na kumita sila ng malaki sa ganitong proyekto. Bahagyang nagiba ang ekspresyon ni Shi Lubing at magalang niyang sinabi na maaari raw magsalita ng diretso si Boss Zhang. Doon na ito tumanggap ng pagkakataon. Tuwa-tuwa niyang sinabi na mag-i-invest siya ng 8 milyong piso bilang promotional fund ng pelikula. Ipinaliwanag pa niyang sa panahon ngayon mas mahalaga raw ang promotion kaysa mismong production, at kung tatanggapin nila ang pera niya, tiyak daw ang malaking kita. Sinabi rin niyang ang magiging hatian ay 70-30, with him taking 70% at si Shi Lubing ang makakakuha ng 30%.
Habang nagsasalita, unti-unti pang nag-iba ang ekspresyon ng boss, halatang may bahid ng kahalayan at masamang intensyon, at binanggit pa niyang pwede nilang pag-usapan kung gusto raw ng dalaga na madagdagan ang share niya. Sinabi pa niya nang may pagniwi na pareho naman silang nasa iisang industriya, kaya alam na raw ni Shilubing ang ibig niyang sabihin. Kalma namang sumagot si Shilubing at ipinaalala sa kanya na tila may hindi siya nauunawaan. Diretsyong sinabi ng dalaga na ang totoong production cost ng pelikulang ito ay hindi 2 milyon kundi 50 milyon. Dahil doon ay hindi na itago ni Boss Zhang ang pagkagulat. What? Na lamang ito at hindi makapaniwalang narinig. Hindi na siya nilinggan ni Shilubing at agad lumakad palayo. Habang papalayo, iniutos niya kay Shaolin na palayasin na ang lalaki. Nagngit-ngit si Boss Zhang ngunit agad siyang hinawakan ng sarili niyang secretary upang pigilan. Pasiga na sinabi pa ng boss na imposible raw iyon dahil ang mga pelikula ng maliliit na kumpanya ay hindi kailanman umaabot sa ganitong halaga. Inakusahan pa niya ang dalaga na pinapataas lamang ang presyo at gustong lokohin siya. Hindi pa ito nakontento at galit na galit pang sinabi na hindi siya aalis kahit pasabihan siyang lumayas. Doon na mahinahong ipinaliwanag ng secretary ni Shilubing na mali ang akala niya. Buong studio raw ang nirente ng kumpanya para sa produksyon at lahat ng set na naroon ay kanila. Kaya kung hindi raw aalis si Boss Zhang, malinaw na trespassing na ang ginagawa niya. Doon na lang napamura ang boss dahil sa pagkabigla at kahihiyan. Kasunod na eksena, habang nakatingin sa kanyang telepono, nagpadala ng mensahe si Shilubing kay Lin Xin, tinatanong kung makakapunta ito sa pagtatapos ng shooting ng Xiao Xin, kinabukasan. Sa kabilang banda, isang matabang lalaki si Yan Janzeng ang nagngingit-ngit dahil muntikan na raw sa kanyang mga kamay ang prey, ngunit may biglang dumating na mayamang lalaki kundi ang ating bida na nagtanggol dito. Sa sobrang galit, sinipa pa nito ang isa sa kanyang mga aliping babae. Sinubukan naman siyang pakalmayan ng isa pa na bakas ang maraming pasa sa katawan. Ipinaalala nitong nakakuha naman sila ng 100 milyong kompensasyon dahil sa breach of contract at hindi raw karapat-dapat si Shilubing sa perang iyon. Pero tanging galit ang sagot ng panot na lalaki. Hindi raw niya akalaing may lihim na mayamang tumulong sa dalaga. At bagamat nagulat siya, ipinangako niyang kapag may tinarget siya, hinding-hindi siya pumapalya. Inutusan niya si Secretary Lee na gamitin ang 100 milyon upang ayusin ang lahat. Walang kahit sinong mayaman o magnate ang makakalaban sa kanya, gagamitin niya mismo ang pera ng kalaban upang ipamuka sa kanila ang kahihiyan. Tahimik na sumang-ayon ang alipin, halatang takot at nanginginig. 2 araw makalipas sa movie editing room. Masusing sinusuri ni Shilubing ang final cut ng pelikula at sa isip niya ay kampanteng handa na ang lahat para sa release kinabukasan. Double-check na raw ang lahat at wala nang anumang problema. Ngunit biglang bumukas ang pinto at mabilis na pumasok ang kanyang secretary. Halos hindi ito makahinga habang tumatakbong papalapit, sabay nilalapit ang cellphone sa kanya. May kaba sa boses nitong sinabi na kailangan daw agad niya itong makita. Lalo na ang balita tungkol sa Zinlang.